Eto naman sa puntong ito mga kanyusik, pag-usapan naman po natin yung ibang concern na may kinalaman po sa mga manggagawa. Ayan. Kasama po natin yan sa ating linya ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, Sir Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Good morning, sir. Magandang umaga din po, ma'am at sir, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Bago po tayo dumako dun sa mga, alam ko, na-anticipate nyo na kung ano yung pinakagusto naming itanong na reaksyon ninyo. Pero dako po muna tayo doon sa naging mga statement po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang SONA. No? So una po sa lahat, Sir Carlos, ano po yung masasabi ninyo doon po sa ikalimang SONA ng Pangulo, lalo na po sa kanya mga nabanggit para po sa sektor ng paggawa? Unahin ko na lang po yung doon sa income tax at MSME relief na itataas daw pong income tax exemption sa 350,000 pesos kada taon at aalisin ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Opo, no, wini-welcome natin ang lahat ng paraan para pataasin yung take-home pay ng ating mga kaubayan. No? Nabanggit nga yung income tax exemption, itaas sa 350,000 pero sa paniwala namin dapat itaas pa yan sa 600,000 para 50,000 kada buwan ng inyong kita, dapat zero na yung income tax. Dahil hindi naman porket kumikita ka ng 30,000 o 40,000 na hindi masasaklaw ng exemption under the President's proposal ay mayaman ka na. No? Yun yung masakit na katotohanan sa middle class that is only one health emergency away from being the new poor. Yung pagbura sa buwis dun sa ating mga maliliit na negosyo, wini-welcome natin yan at kami ay naniniwala na mababawasan na yung rason para humindi o tumutol sa isang aumento sa sweldo dahil for the longest time ginamit ng malalaking negosyante yung mga MSMEs para kontrahin ang kahit anong aumento sa sweldo. At idagdag ko rin yung nabanggit din ng Pangulo patungkol dun sa system loss at sa VAT sa system loss na nais na tanggalin. No? Matagal na pong panawagan din yan ng TUCP at napakaraming consumer groups at civil society ay ngayon lang napakinggan. Ngunit dapat lubos-lubusin na natin bakit tayo magsesettle sa 5% lamang na kabawasan sa ating electricity bill. Bakit hindi na lang natin tanggalin yung 12% VAT mula generation hanggang sa ating final electricity bill para talagang bumagsak yung presyo ng kuryente kaysa mapunta yung daan-daang bilyon sa nakawan o sa walang katapusang ayuda. May mga nagsasabi nga rin po, Sir Carlos, na baka mamaya aalisin lang yung systems loss pero ipapasok lang din siya doon sa iba pang mga charges, no? At the ending tayo pa rin naman yung sasalo sa bayarin. Opo, no, napakatindi na ng history natin, no, patungkol diyan sa naloloko lang tayo sa iba't ibang pangalan ng charges kahit sabihin mong unbundling yan, pero lumalabas lahat ay pass on. Pati yung mga subsiding katakot-takot, lahat ay tinatawag nating cross-sectoral subsidies. Ibig sabihin, yung mga consumers na iba ang nagbabayad doon sa subsidy na dapat galing sa gobyerno at dapat yung system loss i-shoulder lalo nung pinakamalaki na mga kumpanya sa kuryente, lalo yung Meralco dito sa Metro Manila. I believe kasi, Sir Carlos, na ang nagiging labanan dito para makalusot is yung technicality. Kahit saang anggulo, ginagawa nila ng paraan na maging technical para yung mga ordinaryong kababayan natin, mahirapan na maintindihan to. Pero sir, balik tayo ulit doon sa naging paksangan ng Pangulo sa SONA tungkol sa paggawa. Nabanggit niya nga rin po yung tungkol sa suporta sa OFW kung saan patuloy po yung tulong sa mga OFW na naapektuhan ng geopolitical tension. Sa tingin ninyo, are they giving enough support doon sa mga kababayan natin na nagbalik bayan po dito dahil sa mga nangyayaring gulo sa iba't ibang panig ng mundo? So, bagamat wini-welcome natin lahat ng mga hakbangin na yon, no? Ang tawag natin sa mga OFWs natin ay pagong bayani, no? So, they demand and deserve nothing less. At tandaan din natin, no, the reason kung bakit tayo naging upper middle income country is in great part dahil sa remittances ng ating mga overseas Filipino workers. Ngayon pa man, no, nananatili pa rin yung mga banta, lalo dun sa mga iba't ibang uri natin ng mga OFW, yung ating mga seafarers, yung ating mga marino na hanggang ngayon ay namamayagpag dyan sa Strait of Hormuz. No, may mga nasawi na rin na tayong mga kababayan na kahit nga nakalagay na danger area na yon ay nagpapalaot pa
Gayun din, no? Dapat tutukan natin ano yung fundamental na issue pagdating sa ating mga OFWs. Dapat yung kanilang paglisan sa ating bansa para magtrabaho ay dapat out of their choice, not out of their necessity. Na sa kasalukuyan, yun yung naging dahilan dahil nga napakababa ng sahod, napakasama ng kalidad ng trabaho sa atin na unfortunately, itong mga usapin na to, sweldo, endo, trabaho, karapatan sa pag-union, ni isang banggit ng Pangulo sa kanyang second to the last zona, wala pa rin. Ayun nga, nabanggit nyo na rin yung ilan na Sir Carlos sa mga inaasahan ninyong maririnig sa SONA. Pero bukod po sa inyong mga nabanggit, meron pa ba kayong mga gusto sana na talakayin ni Pangulong Marcos doon sa kanyang SONA pero hindi niya nabanggit or kahit man lang napasadahan sa kanya pong talumpati? Opo, no, yung tunay na kalagayan ng ating mga manggagawang Pilipino, yun ay hindi nabanggit talaga, no, in great part, no. Yung krisis sa presyo, sa krisis sa sweldo, krisis sa trabaho, hindi nabanggit 'yon, no. Napasailalim lang dun sa walang katapusang job fairs din na ipinagyayabang ng gobyerno. Wala ring nabanggit ni isa na isi-certify as urgent o ipaprioritize ng kanyang administration na legislation para sa labor, yung mga tinatawag nating social legislation para sa mga manggagawa. Ni isa na banggit, wala, no? Ni isa doon sa mga binanggit niyang panukalang batas ay referred sa House Committee on Labor and Employment. At ni yung Regional Wage Board na direktiba niya sana sa mga iba't ibang reyon at probinsya na dapat itaas din nila yung sahod nila ay hindi, no? Pero ngayon, syempre, alam na natin ang rason kung bakit hindi niya nabanggit ang lahat ng yon. Kasi, di ba, it turns out nga, meron parang petition at ngayon lumabas pa yung TRO na nagpapasuspinde for the very first time ng isang wage order na inisyu ng Regional Wage Board. Connecting yung susunod na tanong namin, Sir Carlos, doon sa nabanggit nga natin, yung TRO na inilabas kahapon ng Pasig City Regional Trial Court. Kayo ba ay nagulat? Dahil isa ito sa mga bagay na binanggit ni PBBM sa kanyang SONA, in passing siguro, yung tungkol nga doon sa wage orders. Ayun, no, binanggit niya yung administrasyon na bagong wage orders via the regional tripartite boards. Tapos ngayon, biglang days after, halos matatapos na yung week, biglang naglabas ng TRO ang Regional Trial Court ng Pasig na ipapatigil muna yung pagpapatupad ng wage hike dito sa Metro Manila hanggang August 13. Nagulat pa ba kayo dito, sir? Opo, no, isa po itong kasuklam-suklam na insulto, no, sa bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino, no. This is the very first time na meron pong dadalawang employer na nais huminto yung mundo at aumento ng ating mga manggagawa dahil lamang ayaw nilang sumunod sa isang aumento sa sweldo. At masama pa nga, no, na-issue na nga yung temporary restraining order, no. Ito rin ay insulto sa mismong gobyerno dahil meron tayong Regional Wage Board na nagtatakda ng sahod at kung meron silang reklamo dun sa wage order na yon ay dapat i-appealan nila all the way up to the National Wages and Productivity Commission at hindi lamang sila basta-basta pupunta sa korte. At ito po yung nangyari at worse, meron pa tayong labor secretary na ang bilis na basta na lamang gagalangin yung jurisdiction ng utos na yon without challenging it, no, sapagkat siya yung nag-announce na historic yung wage increase, no. Paulit-ulit na lamang bang nabubudol yung ating mga manggagawa kay sektor. Kung babalikan po yung hirit nung kumpanya nga po, no, yung Redecon Trading and Construction Corporation at yung R2 Builders Incorporated, naniniwala po silang hindi daw po ikinonsidera ang Article 124 ng Labor Code o yung makatarungang balik sa puhunan ng mga negosyo at kakayahan po ng mga employer na magbayad ng mas mataas na sahod. Ano pong masasabi po ng TUCP dito? Nako, totally na naman po, no? Walang basihan, no? Madalas tayong nag-uusap patungkol sa proseso ng pagtatakda ng sahod, mga wage hike petitions filed as early as April. Napakadaming konsultasyon, napakadaming public hearing bago ma-issue yung isang wage order. No less than sa Regional Wage Board represented yung ating mga employers. Hindi lang yung sila na dadalawang employer, yung mismong Employers Confederation of the Philippines. May upuan
kabuuan dun sa Regional Wage Board. At hindi kasi porket tumutol sila for the very first time ay hindi na dapat matuloy itong aumento sa sweldo, no? Majority wins dito. At no less than DepDev and the Department of Trade and Industry pumirma sa wage order na ito. Kaya wag nilang sasabihin na hindi inisip yung mga enterprise, na hindi inisip yung ekonomiya dito sa aumento sa sweldo na ito. At kahit na for the sake of argument tanggapin natin na may reklamo sila at masasaktan yung kanilang kumpanya, bakit hindi sila nag-file ng exemption for financial distress o kaya nag-appeal sa NWPC? Mayroon po bang planong gawing hakbang ang TUCP bilang reaction dito sa inilabas po na TRO ng Korte? Opo, no, unang-una no, nananawagan kami no sa Regional Wage Board at NWPC chaired by no less than the Labor Secretary na mas tapangan naman yung pagharap dito sa kasong ito. Kayo po ang respondente, kayo po ang kinasuhan dito ng petition to suspend yung implementation ng Wage Order number 27 sa Metro Manila. No, as far as TUCP is concerned, inaaral din namin yung option na mag-file ng petition in intervention dahil ang mga manggagawa po ang third party rito. Pero sino ang pinaka naapektuhan? Mga manggagawa po na binawian ng aumento sa sweldo na ibinigay na. Kami rin ay nananawagan dun sa ating mga employers na ituloy po yung pagbabayad nila ng aumento sa sweldo. Alam ko, no, 1 linggo na effective yung 60 pesos. Marami nang nagbayad ng aumento sa sweldo. No? Meron tayo nga sa labor code, non-diminution of benefits. Kung kaya't kami nananawagan sa ating mga employers na patuloy natin bigyan ng karampatang dagdag sahod yung ating mga kababayan. No? Hindi natin pwedeng payagan na basta-basta na lamang may isang pupunta sa korte para magkaroon ng TRO. No? Ito po ay may chilling effect. Ito po ay delikadong precedent para sa buong bansa. No? Na hanggang ngayon, 4 in every 5 minimum wage earner, wala pa rin pong aumento sa sweldo. Ngayon naman po, Sir Carlos, with your indulgence and for the sake of the argument, of the conversation, let's just be hypothetical about this. Sabihin na natin na ngayon, I think one of the solutions that the agency of that the Labor Department and the RTWP can do is go back to the drawing board. Total, suspendido naman ito at may panawagan pa nga that 85 pesos wage hike is not enough na sinasabi ng karamihan sa ating mga manggagawa na hindi pa sasapat nga kung tutusin yung 85. Kung di nga nagkakamali, parang may panukala pa na imbis na 85, di ba? Parang gawin tong 200 pesos. Yeah, sila Sir Carlos, di ba? Yun po yung inyong isinusulong. Kami yun. So ngayon naman po, Sir Carlos, para ba sa inyo, do you think ngayon 200 pesos, if going back to the drawing board, na magbigay na panibagong wage order, would 200 pesos be enough? O ano pa yung dapat na gawin na para masabi lang na itong dalawang construction corps na sabihin natin parang naging representatives, quote-unquote, ng ibang mga negosyo para dito sa TRO na ito? Ano yung sa tingin nyo pwedeng maging compromise between the two parties? Opo, no, unang-una, yung compromise, no, immediately nire-roll out namin yan against dito sa dalawang construction firm nito na merong lakas ng loob at kapal ng muka na mag-represent daw ng mga employers against isang wage order na barya na nga, hulugan na nga. Pero isang ina-underscore nitong pagkakataon na to, no, unprecedented ho itong injustice na ito, ay talaga sigurong napapanahon ng repasuhin yung mismong sistema ng Regional Wage Board. At in the meantime, no, dapat talagang isulong yung 200 pesos legislated wage hike na yan ay dapat ibigay ng Kongreso at Senado. No? Pananaw namin is that matagal nang palyado, matagal nang sira itong Regional Wage Board system. At ngayon, no, ito ay another dagok na naman sa sistemang ito dahil parang ngayon mawawalan pa siya ng kapangyarihan dahil kahit sino pwedeng pumunta sa korte at pigilan kung ano yung kanyang utos. Kaya ito po, no, pinagbibigyan diin po nito na kailangan po na Kongreso umaksyon na po rito, no, at Senado walang rason para hindi dahil tapos na po ang SONA. 200 pesos po talaga ang dapat ng isabatas. Maraming salamat, Sir Carlos, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Baka po mayroon pa kayong pahabol na mensahe or panawagan po sa publiko. Opo, no, especially sa ating publiko, no, karamihan mga kapwa natin manggagawa at ordinaryong Pilipino, no. Hindi po tayo pwedeng manahimik dito, no. Kung noon binibigyan po tayo ng barya-barya, ngayon yung barya-barya po na yon binigay na nga
binawi pa, no? Isa po itong malaking sampal sa bawat isang manggagawa po. Kung kaya't hindi po tayo dapat matigil sa pangangalampag at sa panawagan na punuin po natin ng galit yung hindi lamang social media kundi pati sa kalsada para mapalagan po natin itong dadalawang construction firm lamang po na ito. Tandaan po natin, no, sinabi nila may 400,000 silang dadagdag sa expenses, no. Ito daw ay grave and irreparable injury, no. Yun po ay walang katumbas dun sa 60 pesos na nga lang na aumento pero para naman sa 1.1 million nating mga kababayan na isang linggo na biglang binawi lamang po itong sweldo na ito. Kung kaya't kami po, no, patuloy po yung ating laban sa Kongreso man po yan o sa Regional Wage Board. Pero ngayon po, no, may additional ng avenue, pati ba naman sa korte, no, ipaglalaban po natin itong karapatan para sa dagdag sahod. Maraming salamat po, Sir Carlos, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Salamat, sir. Ingat po. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Kaya mga kanyusik, nakasama po natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, Sir Carlos Miguel Oñate. Yun yung binigay na, binawi pa. Yun yung pinaka masakit doon, partner eh. Parang pinaasa ka lang 1 week na may dagdag sweldo, tapos after a week okay, balik muna tayo doon sa dati. Cool off muna tayo, parang relasyon lang. Ano ba yan? Aray ko talaga. Diba? Yun lang, wala tayong masasabi. Buntong hininga lang talaga, partner, no? At saksakan ng dami ng dasal para magbagong isip ng mga taong ito. Yes. Yun.